Napatakbo malala itong si Mother nung malaman niya na nawawala yung ating isang pusa na si Musa. Pero hindi nga si Musa ang nakita niya kundi itong isang tuta na to na nahulog sa kanal. Nagbo-morning exercise nga kasi si Bamano nung sabihin nga ni Ate Siya may hindi daw niya makita si Musa. Napanood nyo naman sa ating previous video na pinapakawalan nga natin ang ating mga rescued cats para nga makapag-exercise sila tuwing umaga. At nung time nga na ipapasok na sila sa kanilang mga cage ay hindi na nga natin makita si Musang. Kaya naman talaga napatakbo nga si Mother para hanapin siya sa labas kasi nga may tendency nga sila na tumalon sa gate at lumabas. Pero habang naghahanap nga kay Musang, iba nga yung nahanap ni Mother kasi nung time na to may naririnig na nga siyang tutang umiiyak. At pakinggan nyo nga maririnig nyo siya dito. Kung narinig nyo, meron yung tuta na nag-howl. At yun na nga yung sinusundan ni Mother na tunog kung nasaan ba yung tuta na yun, kung bakit siya nag-howl. Bebe. Nahulog. May kailangan dyan. Ayan. Ano yan? Wala. May dugo. Wala, nataga na siya. Wala. Bala, ayun na nga may tuta nga na nahulog sa kanal. Tapos sa pagtatry niya nga na umakyat ay nagkagalos na nga yung paa niya. Ang mga tuta kasi talaga very prone nga sila sa pagkahulog sa kanal. Kasi di pa nga sila aware sa mga butas-butas na ganyan. Bala, ito nga pala ay anak ni Saya. And sa damuhan nga yata sila ipinanganak. Kasi nakita na nga ni Mother nung minsan na pumapasok nga itong mga tuta na to sa damuhan. Mamaya ko na ipapakita sa inyo ang video na yun na pumapasok sa damuhan yung isang kapatid niyang tuta. Kumbaga sanay naman nga sila na nandito sa damuhan kasi dito nga sila ipinanganak. Pero yun nga lang talaga. Siguro inapasala nga siya kaya naman nahulog siya sa kanal. Tapos yun nanghihingi siya ng tulong kaya naman nag-howling siya. Sabi ko nga blessing in disguise ang pagkawala ni Musang. Kasi eto nga may nakita naman tayo isang tuta na kailangan niya ng tulong. Nung time na to hindi naman alam ni Mother kung saan niya nga ilalagay itong tuta. Kasi nga mainit na talaga dito sa area. Ganito nga kasi talaga dito kahit medyo maaga pa talagang sobra na yung init. Bali dito nga kasi sa part ng damuhan na to. Sabi ni Mother parang dito nga daw ipinanganak itong mga puppies na to kasi dito nga daw sila pumapasok-pasok. Pero sa kabilang side nga nakita itong puppy na to, siguro nga nagkamali siya ng paso. So bali dito iniisip nga ni Mother kung saan niya ilalapag itong tuta kasi baka maya-maya ay mahulog na naman nga po siya. No ibaba naman ni Mother itong tuta na to, mukhang pagod nga siya. Siguro kakatry nga na umakyat dun sa kanal at kakaiyak na rin nga. Syempre sa init na rin. Pero atit nilapitan nga agad siya ng kanyang ina at inamoy-amoy nga yung paa niya ng may sugat. Tapos hinimod-himod na rin nga. Ganyan kasi ang mga dogs, alam nga nila kapag nga merong sugat yung isang tao or ibang aso. Pero in fairness, tinan niyo itong si Saya, ang ganda-ganda na nga niya. Tapos maganda na rin nga yung balahibo niya. Wala na siyang galing. Galing nga kasi talaga napagaling na nga siya ng mga amo niya. Anyways, ito namang si Mother ay naghahanap nga siya dito kasi baka nga daw meron pang ibang tuta na nahulog. Malalim nga kasi talaga yung kanal dito kaya naman talaga yung mga tuta may tendency na mahulog. Tapos ito nga maraming damo kaya di nila ina-expect na mahulog nga sila. Ito nga umupo na nga dito sa gitna itong tuta na to kaya naman kinuha ulit siya ni Mother. Tapos kung mapapansin nyo yung tuta tatakbo nga siya ulit papunta dun sa gilid kasi dun nga talaga yung kanilang pinaka-house. Or kumbaga doon nga sila nagsistay magkakapatid. Yun nga lang talaga hindi siya basta maiwan ni Mother kasi nga baka maya-maya naman mahulog ulit sa kanal kapag tumawid siya. Tinry na naman ulit siya ni Mother na iwanan nga dito sa kabilang sulok. Dito kasi sa part na to, dito niya nga nakita pumasok yung isang tuta. At ang alam din kasi ni Mother ay ginagamit nga nila itong mga damo-damo dito para nga makaliban sila dun sa kabila kahit nga merong kanal. At itong puppy na to, di nga siya gumagalaw at di nga siya pumapasok papaloob. Kaya naman hindi talaga alam ni Mother kung saan siya ilalagay. Pero sabi nga ni Mother, dyan ang alam muna siya at baka mamaya ipapasok rin nga siya ng kanya dun sa loob kung saan sila nagsistay. Kaya naman niliwan na nga natin ulit siya at nag-proceed na nga ulit tayo paghahanap sa ating pusa na nawawala. Bale, naglakad-lakad pa nga si Mother palayo para nga hanapin siya at nag-aalala na nga siya nung time na to. Kasi syempre, yung mga pusa namin hindi naman sila sanay sa labas. Pagdaan naman natin ulit dito sa tuta, nung pabalik na tayo, tingnan nyo at lumabas nga ulit siya at medyo nahihirapan pa nga siya lumakad. Syempre, dahil nga may sugat yung paa niya. Ayaw na nga sana lapitan ni Mother para hayaan na nga niya pumasok ng kanya pero di nga niya matiis. Tapos nung papasok naman na yung tuta, mahulog na naman nga ulit siya sa kanal. Ang alam rin nga namin ay marami siyang mga kapatid. Feel ko nga 4 sila magkakapatid. Hindi ko nga lang sure pero kasi nung dating nakita ko sila marami sila. Pero nga nung time na to hindi nga namin makita iba niya mga kapatid. Ito na rin nga pala yung video noon na nakita ni Mother na yung isang tuta nga ay pumasok dito sa may damuhan sa may kanal. Kung mapapansin nyo, basta na lang nga siya lumusot, ibig sabihin nga ay meron talaga silang lusutan dyan. At dyan din nga sila nagsistay kaya sabi ni Mother baka dyan sila na panganak. Nakakaloka nga kasi pag uwi ni na Mother sa bahay andito na nga si Musang. Diyos ko baka dun nga lang daw pumunta sa ilalim ng kubo. Hanap pa nga talaga sila ng matindi sa labas. Yun pala nandito naman siya sa loob. Kaya naman ito ay pinasok na rin nga siya sa loob ng cage nila. Bale dito nga dahil malaki ang cage nila magkakasama nga silang tatlo ni Ming at saka nitong si Bulagta.